Magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga pamamaraan ng pangangalaga ng tanim bago, habang, at pagkatapos na itanim. Mga kasanayan, na ipakikita ang mga paraan ng pangangalaga ng mga pananim. Mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim, at ikalawa, na isasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. Ating balikan ang ating nakaraang aralin. Ano-ano ang pagkakaiba ng sekswal at asekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga halaman na maaaring maparami gamit ang sekswal na pamamaraan? Ano naman sa asekswal na pamamaraan? Bakit kinakailangang alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa mga larawan? Magaling mga bata, sa iyong palagay, paano pinangangalagaan ang mga halaman? Bakit naman kaya mahalagang pangalagaan ang mga halaman? Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang basahin ang mga matatalinghagang salita sa ating aralin. Una ay ang pagbubungkal. Ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga tanimang pagsasakahan o pagtataniman. Ikalawa, pagpapatubig. Ito ay pamamaraan ng pagpapanatili ng halumigmig ng lupa para sa kanilang paglaki. Ikatlo ay ang abono. Ito ay maaaring natural o nabibiling produkto sa pamilihan na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang mineral ng lupa. Panghuli ay ang trellis. Ito ay karaniwang gawa mula sa kahoy, metal o plastik na nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Narito mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim, ating pag-aralan. Una ay ang pagbubungkal. Ito ang unang yugto sa pagtatanim ng mga halaman. Ito ay tumutukoy sa pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman, pagsasakahan o pagtataniman.
Ito ay mainam ng pamamaraan upang mapuksa ang mga halamang ligaw at mga peste. Ito rin ay nakatutulong para magkaroon ng espasyo ang lupa upang makadaan ang hangin papunta sa mga ugat ng halaman. Gumagamit tayo ng asarol, piko, trowel, pala, araro at iba pang mga kagamitan sa pagbubungkal ng lupa. Ikalawa, pagpupunla at pagtatanim. Ang maganda at dekalidad ng mga buto o binhi ay isa sa mga dapat isaalang-alang sa pagpupunla at pagtatanim. Depende sa uri ng pananim, ang karaniwang lalim ng ipinupunla sa lupa ay 1.5 hanggang 2 pulgada para magkaroon ng sapat na halumigmig. Sa pagpupunla at pagtatanim, isaalang-alang ang tamang distansya ng mga halaman para magkaroon ng sapat na pagitan sa kanilang paglaki. Pangatlo, pagdidilig. Ang mga halaman ay nangangailangan ng tubig upang hindi matuyo. Subalit, ang dami ng tubig na idinidilig ay nakadepende sa iba't ibang uri ng mga pananim. Maraming pamamaraan sa pagpapatubig ng mga halaman gaya ng manual na pagpapatubig, drip irrigation, at sprinkler irrigation. Pang-apat, paglalagay ng pataba. Kapag ang lupa ay nangangailangan ng sustansya, kailangan itong lagyan ng pataba, manure o compost para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang paglalagay ng pataba ay maaring ihalo sa lupa bago magtanim o kaya ay ilalagay sa tamang layo mula sa halaman. Panglima, pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Ang mga halamang ligaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang mga ani, madadagdagan ang mga gastusin, madagdagan ang insidente ng mga peste at mga sakit ng mga halaman. Para mabawasan ang pagdami ng mga halamang ligaw, may mga iba't ibang uri ng pamamaraan gaya ng manual weeding, mechanical weeding, o chemical weeding. Ang manual weeding ay karaniwang gumagamit ng karit ang mga magsasaka. Samantalang ang mechanical weeding naman ay gumagamit ng makina para matanggal ang mga halamang ligaw gaya ng cono weeder, power tiller o basket hoe. Ang huling pamamaraan nagpagpuksa sa halamang ligaw ay ang chemical weeding ay gumagamit ng komersyal na herbicides para mabawasan o mawala ang mga halamang ligaw. Pang-anim, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman. Gumagamit tayo ng pestisidyo upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. May iba't ibang uri ng pestisidyo at may iba't iba silang mga kaukulang gampanin. Ito ay ang herbicides, insecticides, fungicides, malacicides, and rodenticides. Samantala, ang mga magsasaka o bawat Pilipino na mahilig magtanim ay hinihikayat gumamit ng mga natural na pestisidyo para mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Pang-pito, paglalagay ng baklad. Ang mga halaman na gumagapang at umaakyat ay nangangailangan ng suporta. Ito ay tinatawag na trellis o baklad na maaring kahoy, metal o plastik. Ang mga halamang gaya ng upo, kalabasa, sitaw, bataw, at patani ay nangangailangan ng baklad. Naunawaan niyo ba ang ating aralin mga bata? Kung gayon, ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim? Bakit kailangang isaalang-alang ang mga ito?
Ang mga mag-aaral ay ipagpapatuloy na alagaan ang mga itinanim sa asekswal at sekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilalapat ang mga natutunan sa araling ito. Sagutin natin ang tanong sa pabaong pagkatuto. Gawin ang lingguhang reflection log. Tukuyin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga halaman. Isulat ang iyong sagot sapat lang.